Bagong proseso ng investigasyon at inquest proceeding ipatutupad na ng Department of Justice. Si Criza Lopez magbabalita. Ginawang institusyonal ng Department of Justice ang bagong kautusan sa pagsasagawa ng paunang investigasyon at inquest proceeding. Sa isinagawang ceremonial signing sa Malacanang, sinaksihan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang simbolo ng pagtutulungan ng sangay ng hudikatura at ehekutibo sa pagsusulong ng mga reforma sa legal na proseso sa bansa. Inaasahan ng DOJ na sa pamamagitan ng bagong patakaran na ipatutupad ay malaki ang magiging epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. We worked hard to make this possible, believing that these changes will significantly impact our criminal justice system. These rules will lead to a higher conviction rate, declog court dockets, and ensure a more streamlined justice. Base kasi sa guidelines, hindi nito maaaring makasuhan o isyuhan ng warrant of arrest ang mga ordinaryong Pilipino kung walang sapat na ebidensya na hawak ang prosekusyon. Sa mga ordinaryong mamamayan, sa bagong rules on preliminary investigation, sinisiguro po na hindi kayo makakasuhan or may isyuhan ng warrant of arrest sa isang kaso na walang ebidensya na hawak ang prosekusyon kasama ang law enforcement agents. Sa ilalim din nito, inaatasan ang mga kapulisan na mangalap ng mga sapat na ebidensya. Ayon kay Justice Undersecretary Jessie Andres na sa pamamagitan nito, mababawasan ang mga kaso na iniaakyat sa korte. Base sa datos na nakalap ng DOJ, nakita sa pag-aaral kung gaano kaepektibo ang case build-up mechanism. Mula ng simula noong nakaraang taon, ang inisyal na pagpapatupad ng case build-up mechanism at ipinatupad ang mataas na threshold gathering, umabot ang conviction rate sa 93%. Institutionalize these new rules on preliminary investigation, we expect the figure to be even higher because we will never file a case where we do not have sufficient evidence to begin with. Lumalabas sa datos, 7,000 kaso ang na-dismiss sa 30,000 kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit nilinaw ni Justice Undersecretary Raul Vasquez na hindi tuluyang dinidismiss ang kaso. Binabalik lamang ito sa law enforcement agency o sa complainant upang makapangalap pa ng sapat na ebidensya bago tuluyang dinggin sa korte. These are subject to refinements as we move forward and as we see and as we deem fit. This could be amended or further revisited in order to ensure that there be a faster, more efficient, and more effective administration of justice. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.